Okay po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ano? So, ang aking pong topic ngayon ay ethical standard in counseling. So, mahalagang mahalaga po ito, no? Kaya po kapag halimbawa, nawa ay hindi lang ho nakapasok kayo sa ating Zoom meeting, no? Nawa ho talaga nakikinig kayo. Kasi pag na-miss nyo tong lesson na to, may binayolate ho kayo in a sense sa ethical standard ng counseling. Kasi tayo po as a pastor ay dapat may ginagawang pamantayan, ano? Hindi na uso yung mga dating ginagawa ng mga nauna sa atin na kung saan kapag may nagpapa-counsel sa kanila, ang sinasabi, bakit kinakailangan mo pa ng counseling? Hindi ka ba nagde-devotion? Di ba? Hindi ka ba nagpe-pray? Hindi ka ba kulang ka ba pagdating sa spiritual? Yung relationship mo ba sa Panginoon ay hindi maayos? So may mga ganyan ho tayong na-encounter or somehow nakikinig o naririnig natin ano. Pero ngayon ho sa ating pag-aaralan ngayon nararapat pa ba talaga na sabihin natin yung mga ganong bagay? So ngayon nga kaya nga pag-aralan natin ano yung ethical standard in counseling. Although this is somehow scientific, or social science to eh. Pero ire-relate ho natin ito no bilang isang mga pastor or gustong magpastor. Kaya nawa ho kapag may mga tanong kayo, pwede ho kayong magtanong mamaya. Okay po. So, first of all, i-define ho muna natin kung anong ibig sabihin ng ethics kasi our topic is ethical standard in counseling eh, no? So, i-define muna natin ho kung ano yung ibig sabihin ng ethics. So, ethics is derived from the Greek word ethos, which means way of living. So, ibig kong sabihin kapag sinabing ethics, ito yung way of living natin, ganito dapat tayo mamuhay, o sa madaling salita, ganito dapat yung gagawin natin, ano, bilang isang mga pastor or gustong maging pastor. So, pag sinabing way of living, we have a standard na kinakailangan natin maging pamantayan kung papaano tayo makikipamuhay, paano tayo mamumuhay. Ano? So, ethics is a branch of philosophy that is concerned with human conduct. So it means pag pinag-aralan natin ng ethics, katulad ng pag-aaralan natin ngayon, ethical standard in counseling, it involves our conduct. So hindi lang ito basta dahil nalaman natin yung definition, kung hindi may kinalaman din ito sa pagkatao natin bilang tumatayong counselor, pastor or pastor counselor. Ano? Kasi it is somehow mami makikita natin dito kung ethical ba yung ginagawa natin kapag may naggustong humingi ng advice sa atin, gustong humingi ng counseling sa atin. Ethical ba kung sasabihan natin silang hindi ka ba marunong mag-devotion? Nagpe-pray ka ba? Maayos ba ang spiritual life mo? Kamusta ka naman kay Lord? So, mamaya mapapag-aralan natin kung may naba-violate ba tayo sa mga ganong bagay, ano. So, primarily, our concern is about our conduct itself. So, more specifically, the behavior of individuals in society. Ethics is generally defined as philosophical discipline that is concerned with human conduct and moral decision making. So it means it's not just only sa conduct natin as counselor, maging yung ating kina-counsel din o yung client natin. So syempre kinakailangan din niya ng ano no, ng conduct, and at the same time primarily yung katulad ng sinabi ko kanina about moral decision making. So ibig sabihin kapag tayo nag-a-advise, kapag tayo nagka-counsel, so, ang sinasabi natin o ang tinuturo natin o ang gusto nating ipaunawa dun sa client natin is magkaroon siya ng isang desisyon na tama. So, may moral decision making siya na gagawin. Of course, hindi manggagaling sa atin but maiisip niya yun. Ano? So, that's the definition of ethics. A way of living, a standard. It's about human conduct. It's about our behavior or the society's behavior, specifically individually speaking.
So, individually, bakit? Kasi we are part of the society.